really wonderful to worship the name of Jesus. Woo. Hallelujah. Thank you, Lord, for your presence. We magnify, we exalt the name of Jesus. You are awesome, God, Lord Jesus. Thank you for this morning, Lord. Thank you for all the things that you will answer us, oh Lord Jesus. Even those things that we are not asking, Lord, but Lord, you are there. You know it already, Lord. Amen. Thank you for all those souls that you need to bring upon this place, Lord Jesus. That they will be set free, Lord, from all the bandages of sin, Lord. Yes. That there is freedom, Lord, to worship you in spirit and in truth, Lord Jesus. We magnify you. Oh, we magnify your name, God. You're truly awesome, God. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Bless all the people that are around here right now. The family. Far away from our place, Lord. They're in the Philippines, Lord. But Lord, you bless them. Thank you for your protections. Hallelujah. Lord, we're praying for the peace of Israel in Jesus' name, God. This is our heart desire, Lord Jesus. Let the peace of God, be upon each and every one. And Lord, this morning, oh God, we dedicate once again our life. Hallelujah. As we need to hear your word, we need to meditate, and we'll take Rema, oh God, upon our life, Lord. Thank you. Thank you for who you are, Lord. Yes. We magnify you, we exalt your name, in Jesus' name. You're worthy. Worthy, oh God, to be praised, Lord. Hallelujah. Salamat. Salamat, Panginoon. Rabba, basta, tahira, barabakia, thank you for your presence, oh Lord. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Lord, we dedicate once again our life. Thank you, Lord, for the forgiveness. Thank you for cleansing us to become worthy, without spot and blameless, Lord, to worship you, to glorify your name, God. Salamat po sa umagang ito, Panginoon. We give you glory and we give you honor, Lord, in Jesus' name. Hallelujah! Amen. Palakpakan po natin, Panginoon. Seated. Thank you po. Thank you. Next time, bababad po tayo kung Hallelujah. Sabihin niyo po sa katabi niyo, mahal na mahal ka ng Panginoon. Mahal na mahal ka ng A wonderful day. It's nice to meet you again. Welcome po natin once again. Yung matagal na nating hinihintay, si Tita Marie, napasubok agad. Si Tita Marie po, siya po yung naka-OHB natin every Wednesday. At yung boyfriend ko ni Adan, nandito po, si Ate Eva. Welcome po, Ate Eva. Welcome po sa Faith Assembly, International Ministry, here in Sharjah. Yung main church po natin ay every Saturday po doon sa Deira, sa Pearl Executive. One day, we will be having a new place of worship po sa malapit na Pasko. And then, pinakagawa po natin senior pastor, Reverend Jess. So, at yung magbimensahe po, yung pinakamagayon niya pong agong ngayong umaga. But before that, it's giving time. Amen? Amen. Hallelujah. Are you ready to give to the Lord? Hallelujah. So, I'm just going to read the scripture. Sabi ko, ano ba yung ibibigay ko dito? Sabi, if you have your Bible, just open the book of Mark 12:41. It says, but a poor widow came and put in 2 very small copper coins, worth only a few cents. Calling his disciple to him, Jesus said, truly I tell you, this poor widow, grabe yung description, poor pa, widow pa talaga, has put more into the treasury than all the others. They all give out of their wealth, but she, out of her poverty,
put in everything all she had to live on. Grabe, no? Yung word baga. Poor widow. Maybe some of us thinking that we are too much poor. Oh, yun yung mentalidad natin lagi. Blessed are the poor. Pero this, I'm going to make a challenge for generosity that moves heaven. You want to move heaven? Amen. Amen. Hallelujah. First is that true generosity is measured not by how much we give. Not how much we give, but by how much we sacrifice. Say the word sacrifice. 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 So, first is that observing the givers. Jesus sat down. You know that every time we give, Jesus saw us. Imagine that even the single thread of our here, counted ka ni Lord. Mag-Inglesan ako, wala ka. So, Jesus sat down opposite the place where the offering were put and watched the crowd. Tinitingnan niya po talaga. Jesus intentionally observed people giving. Many wealthy people were giving large sum. Praise God. But his focus turned to the poor widow who gave only 2 small coins. Or this is the smallest, kumbaga sa atin dito, 1 dirham, 10 cents siguro. Pinakamababang binigay. To men, it was insignificant. To heaven, it was priceless. So, whatever you give to the Lord, it is always priceless. Hindi yan nasusukat. It's praise God if you give millions, if you give, sabi pa nga ng isang kaibigan ko, what's the worth of one soul if I'm going to spend millions of pesos? Kaya hindi siya nagsasawa na magbigay para, lalo na dati sa mission. He gave millions, sabi niya, what's the worth? Even 1 souls. May tayo ngayon, marami na tayong souls. Praise God. Tingnan niyo katabi mo, may bago na pong mukha. Hallelujah! Marami pa pong bakanting upuan na pinirepare si Paz. Meron pa dito sa orchestra. Kaya marami pa po tayong kailangan na abutin sa labas. Actually, nakausap ko yung kapitbahay. Christian dito sila, in-invite ko na. Utopian sila. Christian sila. So, diba, marami tayo dito. Sabi niya kasi lang, parang malayo ito, Dubai daw sila nagsisimba. So sabi ko, okay, no problem. If you wanted to attend, just come. Yes. So, God is observing. Second is giving all she had. It's sacrifices. You say the word sacrifice. Sacrifice. This poor widow has put more into the treasury than all the others. Why? What made her offering greater was not the amount, but the cost. She gave all she had to live on. Ito na yung last niya. I don't know if you have that before, na naranasan nyo yung pinaka-last niya na. Kagaya nung sinabi ko, yung kinukwento ko dati, yung kaibigan ko dun sa kwan. Lord, bibigay ko yung last ko, yung pinaka-lahat niya sa kanyang bank account, which is 10M. Ang laki nun. Pero hindi siya nag-alinlangan. He gave it to the Lord. And at the story, yung binigay niya kay Lord ay times 10. Almost binigay ng balik ng Panginoon. It's a true story for that man na-encounter ko siya because yung ministry sa Pilipinas, namimigay sila ng Bible. Sabi niya, I'm not a pastor, but sabi niya, ito yung way of, ano tawag dito? Exercise sa para daw maabot yung mga kaluluwa, he connected with the pastor, he gave yung malaking Bible, baga na yellow yun, atin sa Pilipinas, yun ang pinamimigay nila. Siguro naka-10 box ako dahil kasi mahilig ako mag-answer, may binibigay sila mga answer here. So, I thank God for that life. Sabi niya, he gave almost 30% of his tithes. Pero sabi niya, sa akin lang yun. Kasi yun ang usapan nila ni Lord. Hindi ko kayo sinasabi magbigay kayo ng more than that, but if you, it's a word sacrifice. And generosity isn't determined by surplus, but by surrender. How you need to surrender to the Lord. And last, that
God values our heart. Kung how we need to give to the Lord. The contrast is powerful. The rich gave from the leftover. Pwede ko naman sinasabi ng mga mayaman. As long as you give it heartily. The widow gave from her lack. Last. Yung iba sa atin, wala pa akong sahod. Sir. Pero wala pa akong trabaho, sir. But believe, God is alive. Buhay po yung Diyos na sinasamba natin. Jesus teaches that true giving is worship. When we trust Him enough to give sacrificially, it becomes a fragrant offering in heaven. Napunta po kami ng Middle East without single centavo na ginastos. It is because we trust the Lord. Napunta pa kami dito ng Dubai, it is because we trust the Lord. Isipin nyo. Yung iba gumagastos sila ng milyon-milyon para makalabas. I have lots of friends na laki na ginagastos sila, ganito, ganyan. Pero we thank God. It is because how you trust the Lord sa buhay. Akala mo, aalis kami doon sa place namin. Sabi ko, Lord, wala kami. Tapos may biglang mag-abot ng, alam nyo ba timing magbigay sa Lord? Exacto talaga. Amen. That's how we are serving a great and living God. Amen? So, always remember in 2 Corinthians, God loves a cheerful giver. Mahal ng Diyos, buong merong pagmamahal. Yung may kagalakan ka na magbibigay sa Panginoon. And then, in Proverbs, he says, honor the Lord with your wealth, with the first fruits. Dito, wala naman tayong farming or kung may business ka, it's good. First fruit. So, kung kumikita ka ng 1,000,000, ay alam mo na, 100,000 you need to give it to the Lord. Huwag kang mahina-hinang. Or kumikita ka ng 1,000, 100, hindi tinitingnan ni Lord kung malaki o maliit. Tinitingnan yung puso ni Lord. First fruit. And then give and it will be given to you. Hallelujah. Shall we pray? Shall we bow down? Hallelujah. Father in heaven, we thank you for this morning. We thank you, Lord, for a generous heart, Lord Jesus, that you will to teach us, Lord, this morning, Lord. Salamat, Panginoon, na bubuksan niyo po yung dungawan ng langit. Bubuhos yung pagpapalan, sikliglig at umaapaw, Panginoon, sa bawat isa sa amin. Lord, far away from the place, sa aming pamilya, Panginoon, salamat, Panginoon, that we are the breadwinner. Lord, you see our heart. Yes. Thank you. Thank you for all the sacrifices that we need to give to you, Lord Jesus. In due time, hallelujah, you will bring to give us the best life that you will bring to offer for us, Lord. Salamat for all the promises that you have been giving for us. Thank you, Lord, for this morning. Lord, we glorify you, we exalt your name in Jesus' name. Amen. Amen. Hindi po, nakalimutan ko, alam niyo may malaki na ako doon na nakalimutan dalhin kanina. May malaki na po ako doon na offering box. May nakita kasi ako doon nung nakaraan. Malaki. Tapos sa iwan. Nandun na yung kanina naka-prepare. Sige lang. May next Sunday pa naman. So, once again, good morning. So, it's testimony time. Hallelujah! Sino po yung maraming patutuo sa Panginoon? At alam kong maraming milagro ang gagawin ng Panginoon sa buhay natin. You want to see miracles? Lagi ko yung pinupost niya. You want to see miracles? God, we are serving a God who is alive. The signs and wonders and miracles is all over there. Gusto niyo pong, saya ko makaplagan, gusto niyo pong maramdaman yung kapangyarihan ng Panginoon. Amen? Sino po? Huwag po kayong mahiya. Wala kasi dito si Kuya, kaya si ate. Si sister. Ate niya. Sama si brother. Sino po? O si Ate Eva na lang, si Ate Eva, kasi bagong bago. Ate Eva, si Ate Eva.
Siyempre, walang iba po ay siyempre si Kuya Robert na naman. Kuya Robert? Huwag po tayo mahiyang magpasalamat sa Panginoon dahil napakadami pong provision na pinagkakalog sa atin. Patotoo ko lang po yung nasa Korea po ako nung nawala po yung namatay na po yung bahay ko. Napakahirap po pala ng ganun. Pero sa awa at habag ng Panginoon, nakayanan ko yung mga problema na yun. Ang isa pong pinagugutan ko ng lakas, may isa pong isang awitin na kinakanta lagi noon. Kapag nararamdaman ko yung problema, yung mga pag na-stress ako, kinakanta ko itong awitin nito, Pastor. Sa Panginoon Sos ako yung magtitiwala. Awitin ko para sa Panginoon. Sa Panginoong Jesus, ako'y magtitiwala sa biyaya niya't habang buhay ko ay may kalinga. Sa pagsubok at lumbay, nariyan siya't dumaramay. Ang Panginoo'y tapat kailan pa man. Kung ika'y nanlalamig, at wala kang malapitan, para bang ang daigdig sa'yo'y pinapasan. Alalahanin mo sana, minamahal ka niya. Ang Panginoo'y tapat kailan pa man. Sa biyaya niya't habang sa buhay ko'y sapat, di man karapat dapat na ako ay niligtas. Biyaya niya'y di nag-iiba, di tulad ng iba. Ang Panginoo'y tapat kailan pa man. Alalahanin mo sana, minamahal ka niya. Ang Panginoo'y tapat kailan pa man. Amen. Magtiwala lang po tayo sa Panginoon. Amen. Hallelujah. Maraming posible sa Panginoon. Thank you. Sino pa po? Dati Casey. Ate Casey. Ayan, mangyayari ka na sa mga kasal. Oh, si Ate Marie. Good morning po sa ating natin. Good morning. Wala ka tayo naiiyak. Iyak lang naman. Hindi na t-shirt. May tissue po kami nakalagay. Share ko lang. Parang minsan nasisi ko si Lord. Lord, hindi naman ako masamang tao. Hindi ako matulungin naman ako. Bakit bigla mo akong binagsak? Kasi maalala mo pala si Lord pag ikaw ay walang-wala lang. Totoo yun. Lahat. Yung sa taas ka, tapos bigla kang para kang pinitik ng biglang-bigla na walang-wala, as in wala. Hindi mo maalam, marami kang sasakyan, malaki ang bahay mo, may mga pigiri ka, pero parang isang pitik lang, biglang as in wala, na wala kang matatakbuhan kahit isang kaibigan na sige ka lang, bigay. Bakit pag ikaw palang mawala, siguro pinitik din ako ng Panginoon para ipamulat na hindi lahat ng bagay ay nakukuha mo ganyan. Tapos na yung pamilya mo na aakap sa iyo nang ikaw ay na bumagsak, nang ikaw ay mayroon, pamilya mo rin ang breadwinner kasi ako sa pamilya ko. Nung bumagsak ako, wala, parang pamilya ko rin tumulong ka na i-down ako na kahit 50 pesos hindi ka marami pang
salita. Parang binato pa sa, kaya nag-upload ako ng hindi nila alam. Promise, sabi ko, Lord, aalis ako, pero hindi ako marunong magwalis. Marunong man ako magtrabaho sa bahay kasi marami man akong kasama sa bahay. Meron ako tagaluto, tagalaba, tagaan. Pero nag-upload ako na wala akong alam. Sabi ko, Lord, ikaw na bahala sa akin. Tapos may hika ako. Sabi nila, abroad yun, may hika yun. Hindi sila naniwala na nag-abroad ako. Wala akong sinabi ako, di ang nanay ko lang at tatay ko. Sabi ko, Nay, parang mag-abroad ako, sabi ng nanay ko. Ba't ka mag-abroad, di ka naman marunong trabaho? Sabi ng nanay ko, hindi ka naman, hinihika ka. Sabi ko, sige lang, kasi parang wala na akong alam na puntahan, na wala na akong, parang lahat na lang, ang tingin ko sa sarili ko, lahat ng tao nakakita sa akin, dati mayaman yan, yung parang ganun, parang nahihiya ako sa sarili ko, hindi na ako lumalabas ng bahay, basta, ang naisipan ko na lang may isa akong kaibigan, gusto mo mag-abroad, sige, sama ako. Gusto ko na lang makaalis sa paligid ko, na ganun. Kaya hanggang ngayon, 10 years na ako dito, 11, hindi pa ako umuwi. Oh, praise God. Parang hindi ko kayang tanggapin na pag maalala ko na may nanghihingi sa akin. Dati nung ma-abroad ako, tama sa ilang po Manila, alam nyo, nilakad ko yung mula Tisda hanggang sa accommodation namin dahil wala talaga. Wala akong pamasahe, sabi ng mga kasama, magsakay ka na lang sa jeep tapos huwag ka magbayad. Yung yung aalis ka na lang. Bayad po. Takot ako yun, sabi ko, hindi. Mamaya mahuli ako ng jeep. Nilakad ko yun pauwi. Wala akong, sabi ko, Lord, bahala na, ayun ang bahala. Doon mo pala makikita kung sino tunay mong kaibigan, kung sino ang tunay na na punong marami kang pera, hindi mo siya maalala. Ngayon wala ka ng pera, naalala ka niya, sabi, Mari, gusto mo magsamba tayo sa Parang ganito. Doon ko na-realize na ganito pala yung buhay. Napagpilitik ka pala ng Panginoon. Isang iglap lang, walang lahat, wala, as in wala talaga. Sabi ko, doon ko na-realize na ako pala yung nagkulang sa Panginoon, kaya pinitik ako ng ganito. Kaya nag-abroad ako hanggang ngayon, sabi ng nanay ko, muna yung dibdib mo, buksan mo na sa Panginoon, ialis mo na yung mga hinanakit mo sa mga kapatid mo, pamilya mo, mga lahat, para makauwi ka na. Kasi pag naisip kong uwi ako na, noon, ganito yung uwi. Parang ayaw kong umuwi. Yung ganun ba. Pero sabi ko sa nanay ko, sige, try ko sa next year, uwi na ako. Yes. Yun, parang, yun ang maisip ko talaga. Amen. Yung kailangan pala natin mapitik muna bago makamulat na may Panginoon pala talaga. Amen. Gabi sa negosyo. Amen. Thank you. Yeah. Si ate pinitik, baka kinakalabit na kayo ni Lord. Talagang sumunod na agad. At isa pa yung may mga kasama ako, inaayak. Mag-Bible study tayo sa... Huwag mo na nga kami inaaya-aya sa ganun, sa mga yung sayo-sayo na lang kami iba. Sabi ko, hindi pa kayo pinitik. Sa isip ko lang ha, hindi pa kayo pinitik ngayon. Darating ang araw na pag-pinitik kayo. Amen. Hallelujah. Napakabuti po. Diyan mo po mararamdaman na buhay po yung Diyos na sinasamba natin. Amen. At least pinipitik niya po tayo, buhay pa. Delikado niya, pag pinitik tayo ni Lord at pantay na yung paa natin. So, it's a wonderful thing sa maraming mga mabubuti. Kasi Ate Freddy. Yes. Yeah. Ayan. Ano lang, parang ano ko lang kay ate, yung para ma-uplift siya. Kasi po ako dito, grabe po yung pinagdaanan ko dito sa Dubai. Nagkaroon po ng sports fest ang church, hindi pa alam nila pastor yung kwento ko. So yun pong aking tendon is nabali, pagtalon ko sa volleyball. So akala ko simpleng napilay lang or what. Pero yung buong tendon na to naputol. So kailangan ko pong operahan yan. Pumapasok po ako sa office, naka-wheelchair, naka-crutches,
Pagkatapos yung pinapasukan ko pong opisina, hindi po ako sinusweldohan. Ang sweldo po sa akin, sabi nga po ng asawa ko, para kang yung construction worker, bibigyan ako 500, 200, kasi hindi ako papasok, wala akong pamasahe. Kaya noon po, nasa church ako, pupunta ako sa service, naka-wheelchair ako, naka-crutches. And sabi ko, bakit mo ko dinala dito, Lord? Sabi nila, kasi Ate Presi, yung prayer mo, dapat specific. Sana sinabi mo, work na may sweldo. Hindi work na. Kasi yun sabi ko, work na work. Specific. So, sa akin po nun, sabi ko, bakit mo ko dito dinala, Lord? Yung bang, talagang po yung boss ko na si Mr. Abulaman na, anong lahi ba yun? Parang Lebanese. Yan. Ang dami niya palang utang. Hindi ko alam. Nung pumasok ako doon, kasi yung isang Pilipinong sa akin, sige nga ate, pumasok ka na dito, ganyan. And then, nakita ko po yung buong picture ng Lord. Kung ba't niya ako dinala doon. Nung time po pala na yun, so, pina-attend niya ako ng isang seminar sa DIFC po ito. Ang DIFC po dito sa Dubai is Dubai International Financial Center. Ito yung sentro ng malalaking mga companies na nagpo-put up dito, free zone level sila. Mga iba-ibang, from different countries po yun. Mga investment company, ganyan. So, pag nasa DIFC ka, high level ka, hindi nila alam, wala akong sweldo. Ang ginagawa po ng boss ko, pinasusundo niya ako ng Mercedes-Benz niya. Para lang pumasok ako sa office para sagutin ko yung lahat ng tatawag na naniningil sa kanya. Kasi pagka siya ang kausap ng mga naniningil, nagagalit sa kanya, kinakrush siya talaga. So pinaupo niya ako sa harap ng table niya. This guy is an European guy, he will shout at you, he will ganyan-ganyan. Sabi niya magagalit ko yun. Nagulat siya sa harap niya, sa office niya, sa table niya, ganyan. Kausap ko, hindi na ba ako, hindi nagalit sa'yo, hindi kasi nagawa. Sabi ko, no. Sabi ko na lang. Ang sabi pa po nung naniningil na may-ari ng isang company, I pity you, Priscilla, because you're working with that badass guy. Sabi ganun sa kanya. Sabi niya, sa alam niya, hindi ako dapat magalit sa kayo, sa kanya. So, alam niyo po yung ginawa ng Lord. Nag-attend ako ng isang seminar sa loob ng DIFC. Nakilala ko yung isang Pilipina. Kasi sino naman pong hindi makakakita sa akin? Kasi nga naka-crutches, naka-wheelchair, hinatid ako wheelchair. Umattend ako ng seminar. Siya po yung nag-endorse sa akin dun sa isang company. It's a big American company. Na yung kasamahan niya po sa church din, Christian din po siya, nag-resign at naghahanap ng kapalit. So yun, dun mo makikita paano in-orchestrate ng Lord yung buhay natin talaga to put you in the right place. Yes. Amen. At yung weakness po natin that time na imbis naman lumo tayo at tumalikod tayo, is just I was waiting for the promise of God. Amen. Alam ko talaga, Lord, you're preparing something for me. And I believe that. Yun talagang faith natin sa Lord. So, to make the story short po, napasok po ako doon, napakalaking company po. It's a big American company po talaga. At napakalaki po talagang yung pasasalamat ko sa Lord nung makita ko yung plan niya in my life. Hindi lang po doon natapos. Sabi ko nga, ilang taon na ako. I'm not expecting to be... Magsi-60 na po ako next year. Nag-8 years po ako doon sa company na yon. Ngayon, ibinalik... Outside na po yun ng DIFC. Ngayon po, ibinalik niya po ako ulit sa DIFC. At mas mataas pa po ang binigay ng Lord sa atin. So, hindi po natatapos ang Lord sa atin in our age, as long as hindi rin po matatapos as we continue serving God. We continue expecting more from God. Nung time po na yun, na nagpa-praise and worship, one time nasa church po, sabi ni Carlo, yung isa po nating ka-brother dun sa church, sabi niya, ano mo Ate Presi, nakita ko talaga si Lord. Sabi niya, may sinabi sa akin na ikaw, bibigyan niya ng magandang word. Right in time of that same time, hindi ko po alam how it happened. But really, that time na nag-praise kami, parehas yung pinakita ng Lord sa amin. Amen. So, it's really amazing po na yung darating po yung ganun sa atin na talagang the Lord will speak to us. Yes. Once we are expecting and waiting for the plan of God. I-share ko lang po itong verse na to na ang ganda.
Sabi po sa, ay hindi ko mabasa po. Wala akong salamin, sorry. Na-excite Pati ako. ba dito po niya? Sabi po dito sa 2 Corinthians 12:9, but he said to me, my grace is sufficient for you. Amen. For Amen. my power is made perfect in weaknesses. Therefore, I will boast all the more gladly about my weaknesses, so that Christ's power may rest on me. Yes. Amen. Pagpalain po tayo lahat ng Lord. Amen. Thank you, Amen. Lord. Hallelujah. Bless. Ayan nyo, ha? Perfect po talaga. On time palagi si Lord. Amen? Amen. So, yung mga nararanasan natin is just for a while. Yes. May perfect po talaga. So, amen. Hallelujah. Handa na po bang lahat? Alam ko, Amen. handa na pong lahat. So, hindi ko na po matagalin. Let's welcome Reverend Mao. Siya po yung pinakamagayon na pastor. Amen.